We are now in the 11th Sunday in Ordinary Time, ikalabing-isa sa ordinaryong panahon. Tatlong C ang pagninilayan natin sa linggo nito, tatlong salita para sa gabay natin sa pagtugon sa tawag ng Diyos bilang mga tagasunod niya sa ating buhay sa mundong ito. Ang unang C ay compassion. Sa ating ebanghelyo ay kay San Mateo, bungad pa lang ng ating mabuting balita, narinig natin na si Jesus ay naawa at nahabag sa buong madla dahil parang silang mga tupa ng parang walang pastol. They were like a sheep without a shepherd. Kung susumahin natin ang salitang ito, mapagtutuunan natin ang salitang compassion. Jesus' heart was moved with pity for them. Naawa siya. At ano ba ang ibig sabihin ng compassion? Sa salitang Latin, ang ibig sabihin ng compassion, which means with or together, passion, which means suffer. To suffer together. To suffer with. Kaya nga po, ang translation ng compassion sa Filipino, maliban sa makiramay, kung hindi makiisa sa paghihirap ng iba. Hindi lang ito yung kapag may nakita kang pulube, na lalong-lalo na yung bata, na naglilimos sa araw ng pasukan, yung iba sa atin, ang sasabihin natin, uy, kawawa yung bata. Pero compassion is more than that because to suffer with, hindi mo lang pinapaalala sa sarili mo na naaawa ka, pero naramdam mo rin at nakikiisa ka sa kanyang kalagayan. Katulad ng isang ina na nagkakaroon ng sakit ng kanyang anak. Alam niyo, kapag ang nanay, lalo na yung mga may bagong silang na mga sanggol, pag ang anak nila ay nagkasakit, at lalo kapag ito'y maluha, may binabanggit ng mga ina. Ano yun? Sana ako na lang. Yan laging bukang bibig ng isang mabuting ina. Pipiliin niya na lang na siya na lang yung magkasakit, huwag na yung anak niya. And that is compassion. Hindi lang ikaw naaawa, hindi lang ikaw parang gusto mo na siyang tulungan, kung hindi compassion means makikiisa ako sa paghihirap mo. To suffer with. At ganun si Jesucristo. He felt compassion with all of us. Ang Diyos na si Jesus, hindi lang siya naawa sa atin at nahabag. Si Jesus ay nakiisa sa ating paghihirap. He became man like us. So anong panyaya sa ating mga kapatid kay Kristo? Be like Jesus Christ, a compassionate God. Nung nabubuhay pa po ang ating mahal na Santo Papa, Pope Francis, ang kanyang motto sa kanyang coat of arms, mercy and compassion. At ganoon din ang tawag sa ating mga kapatid kay Kristo. Hindi lang dapat tayo naaawa, kung hindi makikiisa sa paghihirap ng lahat. So I ask you, dear brothers and sisters, be like Jesus. Hindi lang naaawa at nahahabag, nakikiisa sa paghihirap ng lahat. The first C, compassion. The second C for today is called. Compassion, called, tinawag. Sa ikalawang bahagi ng ating ebanghelyo, sa kalagitnaan, si Jesus ay tinawag niya ang 12 disipulo. Jesus called many disciples. And out of the multitude of disciples, He chose 12. Tinawag niya ang 12. Then He summoned His 12 disciples. Kung kayo ang tatanungin, for example,
kayo ang isang boss o may-ari ng kumpanya, ano lagi ang ginagawa para sa mga nag-a-apply na aplikante sa inyong lugar, sa inyong opisina? Ang unang chinecheck, credentials. Tama? Titignan kung Dean's Lister ito. Titignan kung may Latin honor. Titignan kung ang achievements niya nung nag-aral siya. Titignan kung may work experience pa. Titignan kung recommended ba ito ng mga ibang kakilala sa larangan ng pagtatrabaho. We always have a criteria. But looking at the 12 disciples, parang mapapailing na lang tayo at tatanungin natin sa sarili natin, tama ba yung pinili ng Diyos? Himay-himay natin. 1. Si Pedro. Sino ba si Peter? Isang mangingisda. At ano ba ang ugali niya? Sabi ng mga biblical scholar, ang description sa kanya, isa siyang impulsive. Ano bang ibig sabihin ng impulsive? Pabago-bago ng desisyon. Urong sulong. Sasabihin niya, gusto niya ng ganito, mamaya iba na. Ano bang yung mga impulsive? Yung mga iba, ito yung oras ng usapan ng lakwatsa, pero mag-iiba pa pala. Sa umpisa, pupunta, mamaya wala. Impulsive. Gusto niya ganito, pero iba na palang gusto niya. Ganon ang ibig sabihin ng pabago-bagong desisyon. Ganon si San Pedro. Ano ba yung ginawa niya? 3 beses tininaydoro si Jesus bago tumilaw ka manok. Second, si Andrew. Siya ang ugali niya, laging napapanguna ng emosyon. Mapaspaslok. Kapag iiyak ng lubos, pag magagalit ng lubos. Terminology ng mga kabataan ngayon, OA. Ganon si Andres. Laging napapangunahan ng emosyon. Next, St. James, Santiago. Ano ba yung ugali niya? Ambisosyo. Yung wala pa siyang ginagawa, pero mataas ang pangarap niya. Kung inyong babalikan, sinabi ni St. James, along with his brother John, Lord, we want to sit at the left and at the right hand. Ambisosyo. Wala pang ginagawa. Gusto mataas agad. Sino pa? Yung kapatid niya, si St. John, ang ating patron sa katedral. Ano bang mayroong matutunan natin sa kanya? Bagito, siya yung pinakabata sa grupo ng 12. Kumbaga, siya yung paboritong pagkadiskitahan ng mga matatanda dahil sinasabihan siya, oy, papunta ka pa lang, babalik na kami. Maraming ka pang kakaining kanin. Tama. Next, sino pa? Si Felipe. Siya yung tinatawag nating slow. Mababang reading comprehension. Kumbaga sa mga magkakaibigan, pag nagkabiroan, bukas pa siya tatawa. Hindi makagets. Sino pa? Si Mang Thomas the Doubter. Di ba? Siya yung may motto na to see is to believe. Ako sa mga magkasintahan, lagi itong binabanggit. Sige nga, kung mahal mo ako, bilhan mo ako ng ganito. Ba, di mo na ako mahal? Iba na yung ginagawa mo. To see is to believe. Mga bata din, gustong nakikita para mapaniwalaan. Si Mateo, sino ba siya? Simple lang description ko sa kanya. Yung dating buhay niya, bilang taga-singil ng buwis, bilang isang tax collector, ano ba yung priority niya? Kwarta. Lupay kwarta. Ikakilala ba kayo nun? Makapal na nga mukha pang pera. Sino pa? Si Alfeo. Siya yung laging makasirili, laging prente. Si Tadeo. Kilala niyo si Tadeo? Yung kumpare niyo ha, iba yun.
Kung di nyo kakilala si Tadeo, malamang sa malamang sigurado dahil ang description sa kanya, lagi siya yung hindi napapansin, na out of place, at kumbaga sa outing, siya yung nakakalimutan at naiiwan. Sino pa? Si Simon ng Cananeo. Noong June 12, ano yung napansin ninyo maliban sa holiday? Sa Manila, maraming rally. Kung si Simon Cananeo ay buhay ngayon, at doon siya sa Malacanang nagrarally. Kasi si Simon Cananeo ay isang revolusyonaryo. Laging gustong pabagsakin ang sa pamahalaan. At syempre, ipinakasikat sa kanilang lahat. Yung ikalabing dalawa. Sino yun? Si Judas Iscariote. May kilala ba kayo na ang pangalan niya ay Judas? Kilala ba kayo? Uy, Judas! Kasi sa Pilipino, pag natawag kang Judas ka, ibang ibig sabihin, tama? Kung kayo ang boss at kayo ang mag-i-interview sa 12 ito, real question and answer, pasado ba sila sa requirement bilang trabahador nyo? Yes or no? Di ako maniniwala sa inyo pag sinabi nyo yes. Kasi kung tutuusin, hindi sila qualified. Kaya tatanungin natin ng Diyos, we go now on the third C. Compassion, gold, the third C is chosen. Tanungin natin si Jesus, Panginoon, mukhang nagkamali ka ng mga pinili mo. May assignment ako sa inyo. Pag uwi nyo sa bahay, tignan nyo ang sarili nyo sa salamin ninyo. Huwag nyo sabihin, pogi ah. O huwag nyo sasabihin, ganda-ganda. Sabihin nyo, pagka-uwi nyo, ikaw din. Kasi ang katotohanan mga kapatid kay Kristo, lahat tayo tinawag at pinili ng Diyos. That's why our question should be, Lord, why me? Panginoon, bakit ako? At alam niyo kung anong sagot lang ng Diyos. Why not? Bakit hindi? Kasi ang Diyos, tinatawag niya tayong lahat. Pumasok na po ang mga kabataan sa eskwelahan nung nakaraang Lunes. Isa dapat sa mga paborito niyong subject ay Filipino. Kasi Filipino kayo. Marunong pa ba kayo mag-spell? Lalo na yung mga graduate. Sige nga, mag-spellingan nga tayo. Nung kami pa po yung mga estudyante, mga teachers namin, tinuruan kami kung anong tamang spelling. Sa English, spell dog, go. Agi, akaw kikila amin. Spell dog. Mali. When you spell, say the word, spell the letter, say the word again. Klaro? Okay. Spell the word, dog. Dog. Hindi nyo yata alam mag-spelling na. Spell cat. Yan, mapapanis na mga laway ninyo. Spell light. Light. Ngayon, sa Tagalog, spell nyo ngayong tawag. Tawag. T-A-W-A-G. Tawag. Sa salitang tawag, anong tatlong letra sa gitna? Awa. Lahat tayo tinawag ng Diyos. Hindi dahil kasi qualified tayo. Tayong lahat ay tinawag ng Diyos. Hindi dahil kasi kayo pinakamabait kaysa sa kapitbahay mo. Hindi ikaw tinawag ng Diyos kasi ikaw yung pinakamatalino sa lahat. Tinawag ka ng Diyos kasi naawa siya sa'yo. That's why we go to the first word again. See, compassion. That's why we are chosen and called because God is merciful to us.
tawag at awa. Lahat po tayo tinawag ng Diyos, tinawagan kahit makasalanan, ngunit kinaawaan. Kahit may kahinaan, tayo ay kinahabagan. May pagkukulang, may kapintasan, subalit hindi niya tayo pinabayaan. O Panginoong Diyos, ang pag-ibig mo'y dakila, sa iyong awa, kami ay kakapit at tatalima. Amen.